Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 536 hanggang 540. Kabanata 536. Tanong ni Warnia sa sandaling ito. Lolo, gusto mo bang maghanda kami ng anumang mga regalo? Sinabi ni Old Master Song, sa nakalipas na ilang taon, may nagbigay sa akin ng isang piraso ng malamig na jade, na mayroong epekto ng pagpapatahimik at nakapapawi. Dalhin mo kay Regnor. Sabihin sa kanya na ito ay para sa may sakit na junior ng kanilang pamilya. Ang epekto ay dapat maliit, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Tumango si Warnia, at sinabing, "Okay, Lolo, gagawin ko." Sa oras na ito, tumayo si Old Master Song at sinabi kay Warnia, "Warnia, sumama ka sa akin." "Okay, Lolo." Hindi alam ni Warnia, kaya dali-dali siyang bumangon at sinundan ang kanyang lolo. Sa pag-aaral, nanginginig na umupo si Mr. Song sa isang mahogany chair, at tinanong si Warnia. "Warnia, let me ask you, kumusta kayo ni Mr. Wade kamakailan?" Nang marinig ito ni Warnia, agad na namula ang kanyang mukha at sinabing, "Lolo, ako, na." Ngumiti si Old Master Song at sinabing, "Ikaw ay bata, ano ang dapat ikahiya? Basta sabihin mo sa akin kahit ano." Nahihiyang sinabi ni Warnia, "Lolo, napaka-busy ni Mr. Wade kamakailan. Kami ay halos wala ng pagkakataong magkita." Medyo nadismaya ang ekspresyon ni Old Master Song at sinabing, "Warnia, hindi mo pwedeng sayangin ang pagkakataon. Bata ka pa, pero malapit nang mamatay si Lolo. Maaari kang maghintay." Ngunit si Lolo ay hindi na makapaghintay ng ilang taon. Gaya ng sinabi niya, nagmamadaling sinabi ulit ni Mr. Song. "Warnia," sinabi ito ni Lolo sa kagandahang asal, "upang pilitin kang magkaroon ng kinalaman kay Mr. Wade. Ang pangunahing dahilan ay nakikita din yan sa puso mo. Gusto mo talaga si Mr. Wade, tama ba?" Bahagyang tumango si Warnia, namumula at nag-iinit ang kaninang mukha. Lalo tuloy siyang nalibugan kay Charlie. Gusto niya ang isang malakas na lalaki tulad ng isang lalaking may kakayahan. Ang mas malakas na lalaki, mas kaakit-akit ang nararamdaman niya. Kaya naman, nine-love siya kay Charlie. Wala talagang suspense, at hindi maiiwasan. Marahan na bumuntong hininga si Mr. Song at sinabing, "Ang nakakaawa lang ay masyadong maagang nagpakasal si Mr. Wade, ngunit sa modernong lipunan, nakikita ng lahat ang mga bagay na ito ng napakagaan. Para sa isang lalaki, ang pangalawang kasal ay wala, at ikatlong kasal ay hindi kahit na tinatawag. Ito ay isang bagay, kaya kailangang alalahanin ang isang lalaking may asawa na. Hindi mo kailangang alalahanin kung sino ang kanyang unang asawa. Kailangan mo lang malaman, kung ano ang kailangan mo lang gawin, para panatilihin ang isang mabuting tao sa tabi mo magpakailanman. Kahit may asawa na siya, 10 beses ng kasal, hanggat maaari siyang manatili sa tabi mo, ito ay mas mahalaga kaysa anumang bagay." Bahagyang tumango si Warnia at sinabing may kabanalan, "Lolo, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Kaya lang hindi ko kayang habulin ng mahigpit si Mr. Wade, sa takot na hindi niya ako magustuhan dahil sa dito. Nabalitaan kong maganda ang pakikitungo ni Mr. Wade sa kanyang asawa." "Oo." Sumang-ayon si Mr. Song. "Sa kasong ito, hindi mali na lumaban ka ng tuloy-tuloy, hakbang-hakbang, at lihim na dumaan dito." With that, biglang may naalala si Mr. Song at nagmamadaling sinabi, "Oo nga pala, ang aking 80 kaarawan ay sa loob ng ilang araw." Mangyaring aanyayahan si Mr. Wade na pumunta sa birthday banquet. Ito lang ang pagkakataon para makilala siya. Ito ay para madagdagan ang ating relasyon sa kanya. Nagmamadaling sinabi ni Warnia, "Okay, Lolo, imbitahan ko si Mr. Wade." "Okay." Tumango si Mr. Song at sinabing,
okay lang, masyado pang maaga. Maaari kang pumunta sa Sanity Lab Hospital kasama si Honor para makita muna ang junior ng pamilyang Wu. Kabanata 537. Hindi nagtagal, pinaalis ni Honor si Warnia sa bahay, at dumiretso sa Sanity Lab Hospital. Sa sandaling ito, sa Sanity Lab Hospital, pinakain lang ng nurse si Wu Chi na baliw. Pagkatapos siyang pakainin, pinunasan at binyanlawan ang kanyang bibig, at hinugasan ang kanyang tiyan. Si Wu Chi ay maaaring ituring bilang muling pagkamalay, nakahiga sa kama ng ospital, ang kanyang mga kamay at paa, at hindi kaibig-ibig ang kanyang mukha. Ilang nurse ang lumaban sa pagduduwal, at naglakad mula sa loob ng intensive care unit sa family restroom sa labas. Nahinugasan ang maruruming bagay sa tiyan niya. Ang ama ni Wu Chi na si Regnor at ang kanyang kapatid na si Roger, ay nakaupo sa sofa ng walang ekspresyon. Pagkalabas ng nurse, magalang niyang sinabi sa kanila, "Mr. Wu, ang pasyente ay nagkamalay na ngayon." Malamig na tanong ni Regnor, "Tapos na ba ang paghuhugas ng tiyan?" Tumango ang nurse at bumulong. "Tapos na." "Okay." Nagtanong muli si Regnor. "Ang mga bagay na pinapakain mo sa oras na ito ay nadidisimpekta." Nagmamadaling sinabi ng nurse, "Ito ay isterilisado na. Inilalagay namin ito sa isang pressure cooker para sa mataas na temperature, at mataas na presyon ng isterilisasyon. Kahit na hindi maalis ang amoy, ito ay maaaring makumpirma na walang bakterya o virus dito." Ngayon, ang bakal na panuntunan ni Wu Chi sa mga suplemento, bawat oras ay nanatiling pareho. Hindi naglakas loob si Regnor na pigilan siya. Pagkatapos ng lahat, mamamatay siya pagkatapos ng 1 minuto. Siya ay natatakot na baka may mangyari sa kanyang anak. Sa makatuwid, nakipag-usap siya sa kanyang mga medikal na eksperto, at nakabuo ng isang pansamantalang solusyon, na ilagay ang supplement para kay Wu Chi sa isang pressure cooker sa loob ng kalahating oras, upang hindi bababa ito at para hindi siya magkasakit. Ito ang tanging buffer na magagawa nila sa yugtong ito. Sumulyap si Regnor sa ilang nurse, nagtatampo niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Okay, you can go. Tandaan na ihanda ng maaga ang susunod na pagkain." Tumango ang nurse at sinabing, 8 pagkain ngayong gabi ang inihanda ng maaga, at ang bawat isa ay e-autoclave at isterilisado ng maaga, at pagkatapos ay nilagay sa silid ng temperatura para sa pasyente. "Makakaasa ka." Biglang nakaramdam ng matinding pagduduwal si Regnor, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Okay, you can go now." Pagkalabas ng mga nurse, ibinulong ni Roger kay Regnor, "Dad, magkaproblema tayo kung palaging ganito. Kumakain siya ng shit bawat oras. Kung ito ay kumalat, ano ang mangyayari sa mukha ng pamilya Wu?" Tanong ni Regnor, "Ano ang dapat kong gawin? Hindi mo kayang panoorin ang iyong kapatid na mamatay?" Nagmamadaling sinabi ni Roger, "Hindi ko sinasadya yon. Gusto kong sabihin, ibalik na natin si Wu Chi sa susyo. Hindi magandang paraan ang manatili dito. Bumalik sa sarili nating tahanan, at gumamit ng sarili nating mga doktor at mga nurse. Maging mas panatag na nakatikom ang kanilang mga bibig." Sabi ni Regnor, "Okay lang na bumalik ang kapatid mo, hindi pa tayo pwedeng umalis." "Bakit?" Nagtatakang tanong ni Roger. "Ano pa ang gagawin natin dito?" Sinabi ni Regnor, "Naghinala ako na ang iyong kapatid ay nagkaroon ng biglaang problema. Ito ay tiyak na sinasadya. Dapat mayroong ilang palatandaan sa likod na hindi pa natin nalaman. Kaya balak ko manatili sa Ores Hill ng ilang sandali, at gumawa ng isang mahusay na pagsisiyasat. Kailangan mong manatili sa tabi ko." Tumango si Roger nang marinig niya ito at sinabing, "Okay Dad, mananatili ako sa tabi mo." Huminto si Regnor at sinabing, "Kung ganito, hayaan mo munang umuwi ang doktor natin kasama ang kapatid mo, bukas ng umaga." Pagkatapos magsalita, tumayo siya at sinabi, "Pumasok tayo at tingnan ang iyong kapatid." Bumangon ang mag-ama, itinulak ang pinto ng ward sa loob, at isang kasuklam-suklam na amoy ang bumungad sa kanilang mga mukha. Bagamat bukas ang mga bintana at bukas ang tambutso,
ang amoy ay talagang tatagal ng isang hakbang. Kabanata 538, si Wu Qi ay nakahiga sa kama, na may luha sa kanyang mga mata, at tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Naamoy niya ang malakas na amoy ng hininga, at nakaramdam na siya ng inip. Wu Qi, nang makita siyang napakabulok, napaiyak si Regnor. Hindi lumingon si Wu Qi, nakatingin pa rin sa labas ng bintana, nabulunan at sinabing, "Dad, hinayaan mo na akong mamatay. Kailangan kong gawin ang isang kasuklam-suklam na bagay bawat oras, gusto ko talagang mag-collapse na lang." Nagmamadaling humakbang si Regnor, nakipagkamay at sinabing, "Magaling na anak, kailangan mong tandaan ang isang pangungusap, hindi kailanman mas mabuting mamatay kaysa mabuhay." Napaluha si Wu Qi, "Ngunit, sino ang mabubuhay na mas masama kaysa akin? Kung kailangan kong mamuhay ng ganito sa aking buhay, tapos gusto ko na talagang mamatay ngayon." Nalungkot si Regnor at seryosong nagsabi, "Wu Qi, huwag kang mag-alala, kahit anong paraan ay gagawin ko para gumaling ka. Pagagalingin ka ni Dad, nangako si Dad sa'yo." Lumingon si Wu Qi, tumingin sa kanyang ama, at hindi malay na nagtanong, "Dad, nagsasabi ka ba ng totoo?" Habang nagsasalita siya, isang baho ang tumama sa pisngi ni Regnor. Namumula ang mga mata ni Regnor sa amoy, 2 linya din ng luha ang kanyang pinunasan. Kaya lang niya pigilan ang pagnanasang sa muka, tumango at sinabing, "Totoo, huwag kang mag-alala." Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Regnor, "Aayusin ko na may magbabalik sa iyo bukas. Hahanapin ni Dad ang salarin sa Ores Hill. At pagkatapos ay maghahanap ng lunas para sa iyo. Pagkatapos mong makauwi sa bahay, maaari mong pangalagaan ang iyong kalusugan sa bahay, at maghintay sa magandang balita ni Dad." Nakaramdam ng pag-asa si Wu Qi at tuwang-tuwa na tumango. Si Roger sa gilid ay hindi napigil ang mapabuntong hininga at sinabing, "Wu Qi, huwag kang mag-alala. Kung hahayaan mo si Kuya, alamin ko kung sino ang gumawa sa'yo nito. Papatayin siya ni Kuya at ipaghihiganti ka ni Kuya." Tumango si Wu Qi at sinabing, "Salamat Kuya." Sa oras na ito, kumatok ang nar sa pinto at pumasok at sinabing, "Mr. Wu, mayroong isang Mr. Song at isang Miss Song na gustong makita ka." Mr. Song at Miss Song. Bahagyang kumunat ang noo ni Regnor, at pagkatapos ay biglang napagtanto. Dapat sila ay mula sa pamilyang Song, papasukin sila kaagad. Pagkatapos magsalita, dali-dali niyang idinagdag, "Pakitungo sa sala sa labas, huwag dalhin dito sa ward." Tumango ang nurse at tumalikod na para umalis. Nagtatakang tanong ni Roger, "Dad, may taga-Song family ba dito?" Sinabi ni Regnor, "Nakarating tayo sa Ores Hill sa oras na ito. Hindi tayo nakabisita sa pamilya Song. Siguro natanggap na ng pamilya Song ang balita, kaya sila ay dumating." Tumango si Roger, at biglang naisip si Warnia, ang panganay sa pamilya Song. Ang huling pagkakataon na nakita niya si Warnia ay 3 o 4 na taon na ang nakalilipas, noong siya ay napakabata pa. Sa oras na yon, mayroon na siyang ideya na sundan si Warnia. Pagkatapos ng lahat, si Warnia ay hindi lamang maganda, may pinag-aralan, at may kakayahan, ngunit higit sa lahat, ang lakas ng pamilyang Song ay hindi mahina, at masasabing nababagay ito sa pamilya Wu. Gayunpaman, hindi pa niya natapos ang kanyang pag-aaral sa oras na yon, kaya wala siyang oras upang sundan si Warnia. Nang maglaon, pagbalik niya sa China, abala siya sa paghawak ng negosyo mula sa kanyang pamilya. Not to mention, coming to Ores Hill to pursue Warnia, so this matter was crushed by him. Ngayon, narinig niya na may dumating mula sa pamilya Song. At ang kanyang pagmamahal ay biglang nabuhay para kay Warnia. Hindi niya maiwasang umasa dito sa puso niya. Isa sa 2 taong pinakaasam-asim niya, upang makilala ngayon si Warnia. Kabanata 539. Dinala ng NAR sina Honor at Warnia sa labas ng ward, sina Regnor at Roger ay kakalabas lang. Nakita ni Roger ang payat, maganda at walang kapantay na Warnia sa isang sulyap, at siya ay nabigla ng ilang segundo, na hindi bumalik ang kanyang pakiramdam.
Medyo nagulat si Regnor nang makita niya si Warnia. Siya ang panganay na apo, si Warnia, kaya hindi siya gaanong nakipag-ugnayan kay Warnia. Hindi nila nakita ang bawat isa sa loob ng ilang taon. Hindi niya inaasahan na magiging mas maganda ang babaeng ito at aakit-akit. Hindi mas mababa kaysa mga malalaking bituin. Ang karangalan sa sandaling ito ay magalang na sinabi, "Kumusta, Tiyo Wu? Ako ay karangalan ng pamilya Song, at ito ang aking pinsan na si Warnia. Nabalitaan ni Lolo na nasa Ores Hill ka, kaya pumunta kami para bisitahin kayo." Pagkatapos nito, sinabi muli ni Honor, "Ang aking ama ay wala sa Ores Hill sa ngayon, kaya siya ay hindi makabisita ng personal. Patawarin mo kami." Nagmamadaling sinabi ni Regnor, "Naku, napakagalang ni Uncle Song. Bibisitahin ko sana siya, pero may nangyari sa bahay, kaya hindi na ako lumayo. Iyon ay medyo bastos sa akin. Kahit na ang pamilya Wu at ang pamilya Song ay ibang-iba sa lakas, kabilang sila sa first line na pamilya sa timog ng Yangtze River. Sa makatuwid, kahit na sino ang dumating sa kaninong teritoryo, dapat talagang bisitahin ng dalawang pamilyang ito. Kung sa ilalim ng normal na mga pangyayari, dumating si Regnor sa Ores Hill, kung gayon ang unang bagay na dapat gawin ay bisitahin ang bahay ni Song, at ang dalawang pamilya ay lumipat sa paligid. Upang mapabuti ang relasyon, kaya naman medyo nakaramdam siya ng hiya. Ang susi ay ang sitwasyon ng kanyang pamilya ay talagang espesyal. Nakakahiyang pag-usapan ang problema sa bunsong anak na si Wu Qi. Kaya tapat niyang sinabi, "Nako, sa pagkakataong ito napunta ako sa Ores Hill, higit sa lahat, dahil ang bata ay nagkaroon ng ilang pisikal at mental na problema. Kaya pagdating ko, nanatili ako sa loob ng ospital at hindi pumunta saan man. Yan ang dahilan kaya hindi ko nabisita si Uncle Song saglit, at sana mapatawad ako ni Uncle Song." Nagmamadaling sinabi ni Warnia, "Tito Wu, hindi mo kailangang maging magalang. Alam iyon ni Lolo na may negosyo kang kailangan na gagawin, kaya walang dapat sisihin." With that, naglabas si Warnia ng isang piraso na inukit mula sa malamig na jade at ibinigay kay Regnor, at mataimtim na sinabi, "Tito Wu, ang piraso ng malamig na jade na ito ay mabuti para sa iyong anak. Meron daw epekto ng pagpapatahimik ng isip. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo. Umaasa siyang magkakaroon nito ng epekto sa kalagayan ng iyong pangalawang anak." Nagmadaling nagpasalamat si Regnor. "Maraming salamat kay Uncle Song." Gaya ng sinabi niya, hindi siya magalang, inabot at kinuha ang malamig na jade na ito. Tahimik na pinagmamasdan ni Roger sa gilid si Warnia, at saka pilit na nagpanggap na kalmado at nagsabi, "Warnia, matagal na tayong hindi nagkita." Bahagyang ngumiti si Warnia, tumango at sinabing, "Parang 3 o 4 na taon na ang nakalipas. Hindi ko ito matandaan ng malinaw." Ngumiti si Roger at nagsabi, "Napakabilis ng panahon, ang iyong mga pagbabago ay sapat na malaki. Mukhang marami na tayong kailangang kontakin sa hinaharap, kung hindi, hindi natin makikilala ang isa't isa na hindi sinasadya, kapag magkasalubong tayo sa labas." Magalang din na sinabi ni Warnia, "Oo, hindi tayo nagkita sa loob ng maraming taon, marami ang mga pagbabago." Alam na alam ni Regnor ang abnormalidad ni Roger. Nakikita niya na si Roger ay interesado kay Warnia. Sa mga sandaling ito, bigla niyang naramdaman sa kanyang isipan, na kung talagang mapapangasawa niya si Warnia, at hayaan siyang maging kanyang manugang, ito ay magiging perpekto. Mayroon ding maraming malalaking pamilya sa Ores Hill, at marami sa kanila ay nasa edad ng kasal. Ngunit ang pangunahing problema, ay ang karamihan sa mga batang babae sa malalaking pamilya, ay hindi masyadong kaakit-akit. Bagamat may mga magaganda, mula pagkabata ay spoiled na kaya sila ay isang napakahinang ugali. Ilan lang talaga ang kasing talino ni Warnia. Kung makapag-asawa ang dalawang pamilya, tiyak na magsanib puwersa sila at magkakaroon ng malakas na pagpapasigla ang epekto sa isa't isa. Kabanata 540. Kung ang dalawang pamilya ay maaaring magtulungan pagkatapos ng kasal, kung gayon ang dalawang pamilya, ay magkaroon ng pagkakataon na pamunuan ang buong Ores Hill. Sa pag-iisip nito,
Kusa siyang ngumiti at tinanong si Warnia. Napakaganda ni Warnia at mabait. I wonder kung kasal ka na. Nagmadaling sinabi ni Warnia. Tito Wu, nagbibiro ka. Kung ikakasal ako, si Lolo ay tiyak na ipaalam sa iyo para pumunta para sa isang kasal. Nakangiting tumango si Regnor, matalino at marunong magsalita ang babaeng ito. Kaya nagtanong ulit siya, tapos may boyfriend na si Warnia. Kung gayon, sinong young master ang mapalad? Nang marinig ni Roger ang tanong ng kanyang ama, nagmamadali siyang nagtaas ng tenga sa pag-aalala, inaabangan ang sagot ni Warnia. Sa sandaling ito ay naisip kaagad ni Warnia si Charlie sa kanyang puso. Paano kung hindi kasal si Charlie? Dapat umamin na siya sa kanya. Bukod dito, siya ay itinuturing na mas mahusay sa mga batang babae. Naniniwala siyang hindi niya gagawin na tanggihan siya. Kung ganoon, kapag may nagtanong sa kanya ng ganito, kaya niyang ipagmamalaki at nahihiyang sabihin na boyfriend niya si Charlie. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Warnia ang pagbuntong hininga sa kanyang puso, at sinabi, Tito Wu, hindi pa ako nakahanap ng boyfriend. Parehong nakahinga ng maluwag sina Regnor at Roger. Hindi nakahanap ng kasintahan, iyon ay magiging mahusay. Ang isang batang babae tulad ni Warnia, ay talagang hindi matagpuan na may parol. Since single pa siya, ang kanyang anak ay may malaking pagkakataon na habulin siya. Kaya agad niyang sinabi kay Warnia, siya nga pala, Warnia, sana sabihin mo kay Tio Song pag-uwi mo. Nag-ayos ako ng eroplano para iuwi ang aking pangalawang anak bukas para magamot. Mananatili kami ni Roger sa Ores Hill para malaman ang dahilan sa nangyari sa aking anak. Bukas ay tiyak na bibisita ako kay Uncle Song. Hindi na masyadong nag-isip si Warnia, tumango siya at sinabing, sige Uncle Wu, sasabihin ko kay Lolo. Ang naisip ni Regnor ay magstay siya sandali sa Ores Hill, siya ay maaaring kunin din si Roger, at pumunta sa bahay ng Song ng ilang araw. Bilang host ang pamilya Song, normal lang ang pag-aayos ng ilang araw para makasama ang kanyang anak. Sa ganitong paraan, maaari rin itong lumikha ng pagkakataon para sa kanyang anak, na magkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan kay Warnia. Naisip pa nga ni Regnor, sa pagkakataong ito ay makakahanap na siya ng angkop na pagkakataon, para pag-usapan ng kasal kasama si Mr. Song. Siguro hindi tatanggi si Mr. Song. Pagkatapos ng lahat, walang pamilyang mas malaki sa Ores Hill kaysa pamilyang Wu, at si Roger ang panganay na anak ng pamilya Wu, at ang unang tagapagmana ng nakababatang henerasyon. Ito ay hindi isang pagmamalabis na sabihin, na siya ang ikalimang hari ng unang brilyante sa Ores Hill. Hanggat pumayag si Mr. Song, tiyak na tutulungan niya si Warnia. Sa ganitong paraan, ang kasal ay maaaring maayos sa lalong madaling panahon, at ang dalawang pamilya ay pipili ng isang maagang mapalad na araw para sa kasal. Hindi na bata si Regnor. Siya ay umaasa na hawakan ang kanyang apo, at makita ang pagpapatuloy ng insenso ni Wu sa kanyang sariling mga mata, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang babaeng karapat-dapat sa kanyang anak. Ngayon lang, nahuli niya si Warnia sa isang sulyap, at naramdaman na wala nang mas mahusay na manugang kaysa kay Warnia, sa mundong ito. Gayunpaman, hindi niya pinangarap na si Warnia ay pag-aari na ng isang tao, sa ilang paraan. Bukod dito, ang taong nagpaibig kay Warnia ay ang salarin na bumaling sa kanyang pangalawang anak sa isang ship.